Biblia ang hahatol. Isang palatuntunang napapanahon upang sagutin ang napakaraming katanungan tungkol sa mga relihiyon, sa pananampalataya at higit sa lahat ay ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ang programang ito ay mapagkakatiwalaan at mag-aakay sa atin sa pagtahak sa daan ng Panginoon upang makilala ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Anumang katanungan ay sasagutin na may katiyakan sapagkat Biblia ang hahatol. Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, kababayan ng Diyos. Muli ay narito naman po ang programang ito, ang Biblia ang hahatol, upang muli pa ating pagtalakayan at pagsaluhan ang mga bagay na mga mahihiwaga at ang lahat ng kabiyayaang idinudulot ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bagamat tayo ay mga suwail ng anak, bagamat tayo ay mga taksil sa Kanya, ay nakalaan pa rin ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang puso upang tayo ay Kanyang tulungan, upang tayo dalhin sa kaligtasang magdudulot sa atin ng kaluwalhatiang walang hanggan. Huwag mapahiya dahil sa akin ang nangaghihintay sa iyo, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Huwag mangalagay sa kasiraang puri dahil sa akin ang nangagsisihanap sa iyo, o Diyos ng Israel. At mapalad ang mga sinumang hindi nakakasusumpong ng katitisuran dahil sa akin. Mga kapatid, sa gabing ito ay mapupunan ninyo na ako lamang at saka ako ang naririto sa inyong mga pandinig dahil sa hindi inaasahang pangyayari, at sa mga mas mahalagang bagay ay ang ating mga kasama ay naroroon sa kanilang mga ginagawa. Magkagayon man ay pinagpapaon ako ng sabihin na dahilan sa ferye ay sa estadyoning ito ay ito ang huling gabi ng ating pagtatanghal at magre-resume ulit tayo sa susunod na mga Biyernes. Huwag mga pahiya dahil sa akin. Bakit ganito ang tema ng teksto nating ngayong gabi? Sapagkat nga marami sa atin ang mga sinugo at marami sa atin ang mga pinalalakad upang magdala ng mga mabubuting balita. Marami sa atin ang mga tagapagbalita, o ang kahalimbawa ay ang mga newscaster. At magkaminsan sa kanilang pagbabalita nagkakaroon ng mga maling pananaw at maling pakahulugan sa kanilang mga ipinabalita. Kaya ngayong gabi, ang Biblia lamang ang ating tatanungin at wala nang iba sa ating pag-aaral sa gabing ito. Minsan sa aking paglalakad sa may Puntimilvio ay may nasalubong akong may gulang na lalaki na sa tingin ko ay may hilig siya sa pag-uusap tungkol sa mga relihiyon at sa usaping pangkabanalan. At natanong sa akin nitong mamang ito, tinanong niya sa akin dahilan sa mayroong dalawang mangangaral sa aming tabi na nangangaral tungkol sa salita ng Diyos. Ito ay dalawang kabataang lalaki na may mga daladalang pamphlet na ipinamimigay at nagsasalita tungkol sa pangalan daw ng Panginoon. Itinanong sa akin ng lalaking ito, ano raw ba ang unang naging kasalanan ng tao dito sa sanlibutan? Kung bubuklatin natin
ang banal na kasulatan, ay masusumpungan natin na ang unang paglalang ay nasa Genesis. At sinabi ng Genesis 1:1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At pagkatapos, ginawa ang mga kalawakan, ang tubig, ang dagat, ang mga bituin, ang araw, ang buwan, ang mga dambuhala, ang mga hayop, ang mga gumagapang sa lupa. At sa huli, ang sabi niya ay ganito. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalangaang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At pagkatapos noon, noong ikapitong araw na, ang Diyos ay nagpahinga, sapagkat nga natapos na ang kanyang mga gawa. At sabi ay ganito, Genesis 2:1, 2:3. At nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga yaon, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niya ginawa ang Diyos na Panginoon. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa mga madlang gawang ginawa na kanyang nilikha at ginawa. Sa pagkakataong ito'y papaano at saan nauuwi ang unang naging kasalanan? Tingnan natin ang Genesis pa rin, Kapitulo 3. At ang serpiente nga ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang, at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa serpienteng ito o sa diablo, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo ay mamatay. Subalit nga ang diablong ito ay tunay na mapanukso at napakahirap nga talikuran ang tukso para itong magnet, at tayo ay bakal na kalawangin na kinakailangang linisin ng apoy ng Espiritu Santo ng ating Diyos. Ganito ang pagkasabi. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay iniunat niya ang kaniyang kamay at pumitaas ng bunga na iyon at kinain. Ano naman ang kaugnayan ng pagpitas na ito? Dahil ba sa pagkain, yaon ba ang unang naging kasalanan ng tao? Tingnan natin ang sinasabi sa Exodo 20, 8, 9, 10 hanggang 11. Alalahanin mo nga ang araw, ang ikapitong araw, upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka, at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat o araw ng pamamahinga sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni anak na babae, ni ang iyong mga alipin, kahit ang iyong mga alagang hayop. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat na nangarano roon. At nagpahinga siya ng ikapitong araw at pinagpala ang araw ng pamamahinga
sa Sabat ng Panginoon. At ito ay pinaka-banal niya. Maliwanag mga kapatid na nilabag po ng ating unang magulang ang utos na ito, sapagkat sa loob ng 7 araw, sa loob ng 6 na araw, gumagawa ang Panginoon. Nang ika-6 na araw nga ay ginawa niya ang tao. Nang ika-7 araw ang Diyos ay nagpahinga, at iyaon ang sinamantala ng Diablo upang tuksuhin ang unang babae ng panahong iyon. Sapagkat nga wala ang Panginoon, wala ang Diyos na sa Kanya ay magpaparusa. Sapagkat iyon ay araw ng Sabat. At ng araw ding iyon, iniunat ng babaeng ito ang kamay sa makatuwid bagay siya ay gumawa na iyon ay ipinagbabawal ng Panginoon, kaya iyon ang naging unang kasalanan ng tao ng panahong iyon. Tunay nga mga kapatid na ang paglabag sa utos ng Diyos ay isang kakilakilabot na bagay. Ngunit marami sa atin ang patuloy na gumagawa nito sapagkat kulang tayo sa pagtitiwala sa kaniyang mga ipinangako sa atin. May mga pruweba na ang Diyos ay hindi nagtatangi, wala siyang kinikilingan, at siya ay isang tunay na makatarungan sapagkat nung panahon ng Panginoong Hesus, ang sabi ay ganito, at nang sila nga ay mga gutom na, ang kanyang mga alagad ay pumitas ng bunga ng trigo at niligis sa kanilang mga kamay at kinain. At yaon nga ay araw ng Sabat. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ang kautusan. Maliwanag po na nag-demonstrate si Jesus upang ipakita na maging siya na anak ng Diyos ay pinarusahan ng kamatayan sa paglabag na ito sa kanyang banal na araw. Mayroon pang isang utos na ang sabi ay ganito, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang manungayaw sa kanyang ama at sa kanyang ina ay mamamatay na walang pagsala. May isa pang demonstration dito ang Panginoon, kaya siya ay nakatulan ng kamatayan. Nang panahong yaon na mayroong isang kasalan sa Cana, Galilea, ay lumapit sa kaniya ang kaniyang ina at sinabi, ubos na ang alak. At sinabi ng Diyos, at sinabi ni Jesus, ano ang pakialam ko sa iyo, babae? Hindi pa panahon para sa aking paggawa. Sa mga sitas na ito ay ipinatutunay na ang Diyos ay makatarungan. I-demonstrate ng Panginoong Hesus na kapag ganon kakalapastangan sa iyong ina o sa iyong ama, ikaw ay mamamatay na walang pagsala. Hindi literal na kamatayan, ngunit sa espiritu, ikaw ay parurusahan ng banal na Diyos. At marami pang mga iba't ibang utos. Ngunit ang tanong ay, sino ang nag-utos? Ano ang pangalan ng nag-utos na ito? Ng iisang Diyos na ito, ang tangi at kataas-taasan sa lahat. Tingnan natin ang sinasabi sa banal na kasulatan.
Maliwanag na isinasaad ng banal na kasulatan na mayroong pangalan ang Diyos, dahil kung wala, paano nga naman natin siyang tatawagan? Mula sa aklat ng Genesis, kung bubuklatin natin, hanggang sa Apokalipsis, ay isinasaad na ang Diyos ay may mataas na pangalan, na ang sabi nga sa Pilipos 2:10, ito ang kataas-taasang pangalan sa lahat ng pangalan. Ang sabi sa Kawikaan 34 ay ganito: sinong sumampa sa langit at bumaba? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nag-ipon ng hangin sa kanyang mga dako? Sinong nagtatag ng mga wakas ng mga lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Maliwanag mga kapatid na ang nagtanong dito ay ang pantas na hari, ang pinakamatalinong naging hari sa sanlibutan ito, ang haring si Solomon, na maging siya ay nagtatanong, ano nga ba ang pangalan ng Diyos? At maging sa pananalangin ay kailangan natin ang pangalan. Ang sabi sa Mateo 6:9, Ama, o sambahin nawa ang dakila mong pangalan. Ngunit ang pangalang ito ay gaya ng natalakay na natin noong mga nakaraang pagtatanghal ay hindi maaaring banggitin ng bibig. Sabi sa Amos 6:10, tumahimik ka, hindi natin mababanggit ang pangalan ng Panginoon. Ngunit maaari nating matuklasan ito at malaman kung tayo ay magtatagumpay at buong pusong mananalig sa kaniyang mga salita. Sapagkat po, ang mahalaga ay ang salita, hindi ang nagsasalita. Maniwala ka sa sinasabi at huwag sa nagsasabi. Mayroong mga huwes na humahatol ng ayon sa ebidensya. Ngunit ang kasulatan, ang Diyos ay humahatol hindi sa ebidensya, kundi sa katotohanan. Ngunit ano-ano ang mga tamang hakbang para malaman natin ang pangalan ng Diyos? Ang sabi sa Mateo 11:29 ay ganito: pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat maamo ang aking puso at mapagpakumbaba, at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Maliwanag mga kapatid, ang sabi ng kasulatan, mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ang sabi ng kasulatan sa awit 78:2, sapagkat aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinhaga at magsasalita ako sa inyo ng malalabong sabi nung una. At ang talinhagang ito, ang sabi sa Lucas 8:11, ito ang talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Tingnan natin kung alin ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Juan 1:1, nang pasimula, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Juan 6:63, ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu. Ngunit may tagubilin
sa pagsasaliksik na ito, sa pag-aaral natin ito, sa kaniyang mga salita, ay alalahanin ninyo ang asawa ni Lot, at saka ka kumain at uminom, alalaong bagay, saka ka mag-aral. Sapagkat nga ang asawa ni Lot ay isang manggagawang hindi tapat sa kaniyang pinaglilingkuran. Siya ay lumingon, kaya't siya ay pinatay ng mabuting Diyos. Katulad din po yan ng isang sundalo na kapag ka lumilingon, tiyak mamamatay ka. Kung ikaw ay sundalo, haharap ka, tatakbo ka, pasulong, at hindi ka lingon ng lingon. Bukod sa sinasabi ng kasulatan na mag-aral kayo sa akin, may isa pang ipinagtagubilin. Ang sabi sa Juan 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sa 46, sapagkat tungkol sa akin, siya ay sumulat. Ngunit laging ipinagtatagubilin. Ang sabi sa 2 Pedro 1:20, datapwat maalaman muna ninyo ito, na alinmang sulat sa kasulatan ay hindi nagbubuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ang sabi sa Mateo 10:20, ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo ay magsasalita. Maliwanag mga kapatid na kung buong pusong hahanapin mo ang pangalan ng Panginoon mong Diyos, ito ay iyong masusumpungan at siya mismo ang magtuturo sa iyo, hindi ang sinumang tao. Ang kasulatan at ang kasulatan din kasabay ng kanyang banal na espiritu ang katatagpuan mo ng iyong banal na paghahanap, sapagkat sinabi, kung kayo hihingi ng taos sa inyong puso at may kabanalang paghingi, ang lahat ng inyong hinihingi sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay ibibigay sa inyo. Datapwat huwag kayong mga aalinlangan. Mayroon pang isang tagubilin. Ang sabi sa Job 22:21 ay ganito, makipagkilala sa Kanya at ikaw ay mapapayapa. Ano pat ang mabuti ay darating sa iyo. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kahawaan at hindi hain, at ng pagkilala sa Diyos higit sa mga handog na susunugin. Maliwanag po mga kapatid na makipagkilala daw tayo sa Diyos. Ngunit papaano natin kikilalanin ang Diyos? Sino nga ba ang Diyos? Tingnan natin ang sabi sa 1 Juan 5:20. Ang sabi ay ganito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Tingnan po natin, upang ating makilala siya na totoo, at tayo sa Kanya ay totoo. Sa makatuwid ay si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Maliwanag mga kapatid, si Jesucristo ang tunay na Diyos ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ang sabi pa rin sa Tito 2:13 ay ganito, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang, maliwanag na kapatid, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ngunit ano nga ang tunay na kaugnayan natin kay Jesucristo? Tingnan natin ang sinasabi sa Isaias 54:5. Maliwanag po na ang kasulatan ay may ipinahayag kung ano nga ang tunay na kaugnayan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Isaiah 54:5 ang sabi ay ganito, sapagkat ang may lalang sa iyo ay ang iyong asawa,
At ang Panginoon ng mga hukbo ay ang kaniyang pangalan. At ang banal ng Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa ay tatawagin siya. Maliwanag mga kapatid na ang may lalang sa iyo at iyong asawa, ang Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay lagi nating kalakip, lagi nating kaagapay, sapagkat tayo ang kanyang banal na tahanan. Ang sabi sa 1 Corinto 3:16 hanggang 17, tayo ang templo ng Diyos, kaya't hindi tayo nararapat. Ang Diyos na nananahan sa atin ay banal, malinis, dalisay, dakila. Hindi dapat marusingan, hindi dapat maging madumi ang bahay na ito na hindi naman natin pag-aari. Ang Diyos ang tunay nating asawa, ang siya lamang nating sandigan, ang siya lamang tapat nating kaibigan, ang siya nating nagmamahal na ama. Ang Diyos lamang ang pwede nating pagkatiwalaan ng higit kanino paman. Maaring tayo may mga kaibigan na pinagtitiwalaan natin, ngunit higit sa riyan, ang Panginoon ang siyang tunay na ating pag-asa, ang tunay na ating malalapitan. Kaya't ang sabi sa Job 22:21, makipagkilala ka sa Kaniya, kilalanin mo siya. Sapagkat nga ang sabi sa aklat ng Pedro, kung ang mabubuti nga at mga matutuwid ay bahagya na lamang makaligtas, papaano pa kaya yung mga hindi kumikilala sa kaniyang pagkadiyos? Maliwanag mga kapatid na ang sabi, ating kilalanin, tayo'y magpatuloy. Pagpatuloy natin, maaring hindi natin alam, ngunit darating ang panahon na siya mismo ang magtuturo sa atin. Ang Diyos ang magpapakilala sa atin, sapagkat ang kaniyang sarili, ang kaniyang mga nilalang ay malalapit sa kaniyang puso. Tunay na kaniyang mga minamahal. At siya lamang ang nagmamahal sa atin ng tunay. Ngunit, papaano natin siya kikilalanin kung hindi natin alam kung saan siya naroon? Magbalik tayo sa sinasabi ng 1 Corinto 3:16 hanggang 17. Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ninyo man ang templong iyan, ay gigibain sila ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal, ang siyang tumatahan sa inyo. Maliwanag mga kapatid na ang itinuturo ng banal na kasulatan. Nasa atin ang Diyos. Kung paanong ang kanyang dakilang pangalang ako nga ay ibinigay niya sa atin, gaya ng sinasabi sa Exodo 3:14 hanggang 15. At ito ang pangalang magiging pinakaalaala ko sa lahat ng lahi. Ito ang aking pangalan, kaya't sapat na maalala mo ang Diyos kapag ka nakikita mo o nadarama mo ang presensya ng iyong sarili. Ngunit magbalik tayo sa kanyang banal na pangalan. May mga relihiyon na nagsasabi na ang pangalan daw ay Jehovah. Ngunit maging ang mga pantas na sumulat ng Encyclopedia Britannica ay nagsasabi na ang kombinasyon ng mga letrang iyon ay isang malaking pagkakamali, sapagkat nga ang nakasulat ay YHWH. Sa makatuwid, ang tanong ay bakit dinagdagan? Gayong ang sabi ng kasulatan, huwag mong dadagdagan. Ang sinulat lamang po ni Moises ay yung 4 na letra o ang tinatawag na banal na tetragrama. At hindi dapat dagdagan ni hindi dapat bawasan.
kapag ka ito iyong binawasan, lumalabag ka sa kautusan ng Diyos. Kaya, isa pong malaking pagkakamali ayon na rin sa mga aklat ng mga pantas o ng mga scholars na ang pangalang iyon ay hindi nga iyon. Sapagkat nga ang sabi din sa Exodo 6:3 ay ganito, at ako ay napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kung sa Hebreo ay ang tinatawag na Shaddai. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. At ang sabi nga sa Exodus 3:14, ako, yaong ako nga, at ito ang aking pangalan magpakailanman. Ngunit ano ang kahulugan ng salitang ito? Ang sabi sa Juan 5:46 ay ganito, sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. Maliwanag mga kapatid, tungkol sa akin, siya'y sumulat. Ang sabi ng kasulatan, ang sabi sa 4:24, mga mamatay kayong lahat sa inyong mga kasalanan, mga libang magsisampalataya kayo na ako nga ang Kristo. Ang sabi po sa 8:24 at 28, mga mamatay kayo kung hindi kayo magsisisampalataya na ako ay si ako nga. Kaya po mga kapatid, kung sino man dyan ang hindi kumikilala sa pagka-Diyos ni Kristo, ang sabi ng kasulatan, mga mamatay kayong lahat sa inyong mga kasalanan, malibang kayo magsisampalataya na ako, si ako nga. At mayroon pang sinabi dito, at kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, pakalimihin po ninyo ito mabuti. Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, saka lamang ninyo malalaman na ako'y si ako nga, at wala akong ginagawa sa aking sarili malibang aking sinalita ang mga bagay na ito na itinuro sa akin ng Ama. Mga kapatid, ang Diyos po ay nananawagan na sinasabi, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya malapit. At paano nga natin tatawagan kung hindi natin alam ang Kanyang pangalan? Madali lamang po na malaman ang Kanyang pangalan kung ikaw ay taos sa pusong humahanap sa Kanya, sapagkat ikaw lamang sa iyong sarili ang nakakaalam kung taos sa puso ang iyong paghahanap. At ang sabi, magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Ang tagubilin, mag-aral kayo sa akin. At ang isa pa, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. At masusumpungan ako ng sino man na buong pusong nagsasaliksik tungkol sa akin. Mga kapatid, sa gagawing ito ay muli kong iniiwan ang isang hamon, sapagkat nga kung ang mga matuwid ay bahagya ng mga ligtas, ang mga makasalanan at ang mga suwail ay saan pa kaya magsisiharap? Sapagkat nga ang Diyos ay ang ating asawa at ang katulad niya ay ang isang mabuting lalaki o babae na patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang naglilong asawa, ng kanyang taksil na asawa. At samantalahin po natin ang kanyang paghihintay. Samantalahin natin
baka mahuli ang lahat. Ang tanong po, kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ikaw magbabalik, ano ang iyong gagawin? Mga kapatid, hanggang sa susunod pong muli, ito po ang inyong lingkod, ang kapatid kay Kristo, dito sa Biblia ang Hahatol. Magandang gabi mga kababayan, mga kaibigan, mga minamahal ng iisang Diyos.